Senator Ronald Bato de la Rosa nagmakaawa kay Zaldico na umuwi na sa Pilipinas para matigil ang paglindol. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Kamakailan lamang ay sunod-sunod sinalanta ng malalakas na bagyo at nyanig ng malalakas na lindol ang mga ilang bahagi ng Pilipinas kung saan lubog sa baha ang ilang lugar, maraming infrastruktura ang nasira at mga buhay na nawala. Ang mga kalamidad na ito ay sunod-sunod na naranasan sa gitna ng investigasyon patungkol sa anomalya sa Department of Public Works and Highway DPWH. Coincidence lang ba na nangyari ito matapos mabulgar ang mga kabulastugan ginagawa ng mga kurakot sa mga naghihirap na Pilipino? Maraming pangalan ng public officials kasama ang mga congressman hanggang sa senador ang naging sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Pero ang pangalan ng dating Bicol Representative Zaldico ang palaging lumilitaw at ang mas dinidiin sa anomalya ng flood control project. Si Zaldico ay nakabulsa umano ng humigit kumulang trilyong piso. Ang dating kongresista ay umalis na ng bansa bunsod ng umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nagbitiw siya bilang miyembro ng Kamara habang tinatanggihan ang mga pahayag na tinanggap niya ang mga kickback mula sa mga flood control project. At dahil sa sunod-sunod na kalamidad na nangyari sa Pilipinas, hinikayat ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Zaldico na umuwi na sa bansa, sabay sabing hindi titigil ang mga lindol hanggat hindi siya bumabalik. Sa isang post sa Facebook noong Biyernes, ginawa ni de la Rosa ang apela sa bahagyang nakakatawang tono kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental, at naramdaman sa ilang bahagi ng Mindanao. Maawa ka na sa Pilipinas, Zaldi. Palagi daw itong lilindolin hanggat hindi ka umuwi, isinulat niya. Kahit nakasquat na ako sa lupa kanina, nahilo pa rin ako sa lakas at tagal ng lindol. Umuwi ka na please. Ang post ay dumating 2 araw matapos maglabas ng subpoena ang Independent Commission for Infrastructure na may petsang Oktubre 8, na ipinatawag ang kaugnay sa pagsisiyasat nito sa umano'y maling paggamit ng pondo at mga anomalya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha ng DPWH. Nauna nang iginiit ni De La Rosa na hindi sapat ang pagbibitiw ni Ko para matugunan ang issue, hindi sapat. Hindi sapat ang pagbaba sa pwesto, the senator said. What will be enough is a thorough investigation, if it warrants prosecution, prosecution, if it warrants conviction, conviction. Iyan ang hinahanap ng mga tao.